ng Katunying at Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, December 8, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas, big winner sa World Travel Awards. Nangunguna pa ring dive destination sa ikapitong sunod na taon. PCSO at LRTA may medical at dental mission sa mga pasahero sa December 10. Tinan mo nga naman, no? Pagsakay mo na LRT. Bubunutan ka ng ipin. Aray ko po! PNP, lalo pang pinalakas, pumapagaspas ang kampanya laban sa hoarding, profiteering ngayong holiday season. ICC Defense Team natanggap na ang resulta ng medical exam ni Duterte. Mananatili munang confidential. Department of Health pinalakas pa ang kampanya laban sa HIV. At broadcaster na nakaupo ding konsyahal tinodas habang nagja-jogging sa Surigao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. Good news! Muling nagningning ang Pilipinas sa world stage matapos masungkit ang tatlong pandaigdigang titulo sa 2025 World Travel Awards Grand Final sa Bahrain. Wagi ang bansa sa ikapitong sunod na taon bilang world's leading dive destination. Tinalo ang 12 contenders kabilang ang Azores Island ng Portugal, Belize, Bonaire, Cayman Islands, Fiji, Galapagos Islands ng Ecuador, ang Great Barrier Reef ng Australia at St. Kitts at ang islands ng Tahiti. Tinanghal din ang Maynila bilang world's leading city destination sa ikatlong sunod na taon. Naungusan ang mga kilalang lungsod tulad ng London, New York, Dubai, Cape Town. Samantala hawak pa rin ng Boracay ang korona nito bilang world's leading luxury island ngayong taon. Tinalo ang Jersey, Mustique sa St. Vincent at ang Grenadines sa Caribbean at Bahamas. Si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang tumanggap ng awards na tinawag niyang isang milestone na sumasalamin. Doktora Jessica D. Wala ka bang napapansin? Doktora Jessica D. Sumasobra na. Pagka hindi niyo pa naramdaman yan, Doktora, ewan ko na lang sa inyo. Talagang wala na kayong pakiramdam niya. Ito raw pong milestone na sumasalamin sa public support at global industry recognition. Maganda sana yan kung nako-convert yan sa katakot-takot ng mga turista. Yun, sana. Yan naman natural na kagandahan ng Pilipinas yan. Hindi na
hindi na kailangang Wala ka nang gagawin dyan. wala ka nang gagawin. Ano Oo, pa, hindi mo talaga. naman bubudburan ng asin yung dagat para maging Para umalat. para maging best diving destination. Hindi mo na Yung kailangan kayen para lumalim. hindi mo na kailangang paputiin yung buhangin ng Boracay Hindi na. dahil pulburon na talaga 'yon. Hindi ba? Hindi na yun eh. Ang kailangan, paano ba maaakit yung mga Yun, turista yun. na pumunta dito? Ano Yun. ba ang ating mga ginagawa Oo. para sila dumayo dito? Pang ilan Magkano tayo? na ba? Gaano na ba ang tourist arrivals natin? Ewan ko kung totoo ba ito? 3.9 million tourists tayo. Naku po, inang. 3.9 million samantalang yung Danang Vietnam Nako, sa Danang pa lang, hindi pa buong Vietnam. Danang pa lang ilang milyon na Talaga. ang nagpupunta. Mario Jose. Samantalang kung yun, pakakainin natin ng alikabok yun kung pagandahan din Talaga, lang ng, totoo lang. ng Sa lugar. totoo lang. Ano Oo. ba problema natin? Ano yung ba, mga ano ba? yung mga Pilipinong nakapunta na diyan sa Danang at sa ibang bahagi ng Vietnam, alam nila 'yan. Oo. Kaya lang mura eh. Ito pa isang nakapunta na Dapat kasi palitan na si Dick Gordon sa DOT. Kung luman-luman na may joke na yan. Wala ba medyo bago-bagong joke? Hindi kasi kilala ni Kong Angel ang Yung tourism secretary. Totoo naman. Hindi, yun yung Totoo nabanggit naman. may Vietnam kumbachero. Ito, wag magagalit yung Vietnam tourism. Nakumbida ako ng Vietnam tourism kumbachero sa Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Kainit din doon sa lugar na yun. Mainit. Pero dinala nila ako doon sa may Mekong Delta area. Oo. Dinala sa may ilog na yung ilog na magbabangka ka, tapos ay ang tubig naman ng ilog matatakot ka parang may lalabas na buhaya. Parang gano'n, kumbachero. Tapos yun namang mga tanawin doon huwag ko kayong magagalit hindi naman kamangha-mangha pero napakaraming turista. Oo nga kaya nga. Hindi naman kamangha-mangha. Tapos kakain ka lang ng mga prutas na tapos yung kung paano ginagawa yung mga pambudbud na nyug. Tapos pumunta ka sa syudad nila. Ganito rin, sitwasyon din sa atin. Kutakot din ang motor. Mas marami pa. Mas marami. Sasagasaan ka pa ng motor hindi kumikilala sa traffic rules yun. Yung mga motorsiklo doon. So ang sinasabi natin, ba't ganun sila? Ba't kung pagandahan din lang, pakakain natin na alikabok. Pero ba't ganun? Kaya nga. Ano bang kamalasan na ba lang inabot ng bayan natin ito? Ba't ayaw tayong puntahan at kakaparanggot lang ang nagpupunta dito sa atin? Nakalulumbay Good news dapat yun Dapat nga kaya lang pagka naisip mo, bakit tayo ganun pala kaganda, ba't hindi tayo nakukonvert bilang tourist arrivals? Kaya nga Kumukonti pa. Samantala. At sa isa pa nating good news, para man po ito sa mga pasahero ng LRT Chu, magkakaroon po ng medical at dental mission. Ayan na. Pakinggan nyo mabuti to. Charity Sweepstakes Office o PCSO. parang nananakot. Parang tinatakot nyo si Paring Ray. Sabi ni Paring Ray, parang ayoko sumakay ngayon. Kailan ba yan? Parang haharangin ka Parang kang haharangin. Nga! At LRT sa December 10. Ayan. Paring Ray, December 10 pa pala. Sa nasabing araw, maaaring ma-avail ang mga sumusunod na serbisyo sa LRT2 Araneta Center, Cubao Station. Una, bunot ipin. Ayan, ako sinasabi natin. Bubunot. Sabi nito rin na Paring Ray. Nagtakip ng bibig. Ay, binabati nga pala natin si Dr. Mina Ignacio. Doktora. Si Kuya Noel Ignacio. Even si Doktora, hindi masakit? Hindi. Walang aray. Kahit wala na yung anesthesia, hindi pa rin masakit? Hindi nga niya nilalagyan ng anesthesia. Hindi masakit. Ikaw, Doktora Mina. Masyado ka. Doktora Mina. Kaya, bunot ipin. Pero meron din namang monitoring ng sugar level o yung blood sugar level. Meron pong ECG. Tingnan mo nga naman, may ECG pa. May BP checking at medical consultation. Pero paalala po sa mga mag-a-avail ng libreng health service, first come, first served ito. Kaya dapat ay
agahan ang punta. Ayan. So ito'y PCSO tsaka LRTA. Ayan na. In partnership with Philippine Red Cross Marikina Chapter. Aba, may nakalagay palang gano'n. Sigurado ba kayong gusto nyong gawin yan sa LRT? Kaya nga, yun nga yung susunod ko itatanong. Baka naman Di ba masikip masyado dyan? Oo, kung LRT station. Ano yung station yung binanggit? Cubao Station pa Station. naman. Bakit total naman Cubao yan? Hindi pa dun sa Sogo gawin yan. Oo nga. O Sa kaya Sogo. doon sa farmers. Sa farmers. Sa farmers. Sogo talaga. Okay. At least walang mag-stay ng matagal doon. 3 hours lang. Isang gateway. Yung gateway. Sigurado naman Sponsored by LRTA. Ganun na lang, di ba? Di ba? Para... Baka lang naman. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Bata na kamo, gising na. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na 2 malalaking isda. Kabilang ang isang nakaupong senador. Ang nakatagda ng kasuhan kaugnay ng flood control mess. Ito talagang si Ombudsman Boying kung makapanakot no? Makapanakot, parang doktor, parang dentista. Nung nakaraan nga may tinakot na hanggang ngayon hindi na nagpakita si Senator Bato. Hindi na. Tuloy. Wala namang ICC arrest warrant. Wala namang nakikita. Sabi pa nga ng DOJ, wala namang ganun ha. Wala namang kami kopya sa DOJ. Si Senator Bato tuloy hindi makalabas. Talaga. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para huwag nang bigyan ng Travel Authority ang naturang senador. Nako. Ang naturang senador ay si... Binabati pala natin ng happy birthday si Engineer John Paulo Tan. Ay, Engineer John Paulo. John Paulo Tan. Ano ba si Engineer? Civil Engineer Civil Engineer, kumbachero. Si Kuyang John Paulo Tan. At gayon din si Kuya Ato Villaseñor ng Vista Real Classica. Kuya Ato, Kuya Aldwin Ato Villaseñor. Happy birthday. Ang senador na sinabi ni na isa sa 2 isda na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nakatagda ng kasuhan kaugnay ng flood control mess ay binabati nga rin po pala natin ng happy birthday si Ferdy Fraginal. Ay, Fraginal. Bok Raji, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. Yan. At ganun din kay Bok Larry Mojica, Mojix. Tsaka si Allen Paredes, yung dating Air Force Chief. Ayan. Si Bok Natoy Almeida. Birthday ngayon? Nag-birthday din pala. Tatahitahimik ko. Walang kaparaparamdam mo. Nga, happy birthday sa inyo. Natoy. Ang senador na nakadagdang kasuhan ng Ombudsman kaugnay ng flood control mess ay hindi muna pinangalanan ni Ombudsman Rimulya. Ngunit sa isang panayam, ayan, eto na, ay sinabi nitong si Senator Jinggoy Estrada ang hiniling niyang huwag payagang lumabas ng bansa. Gate ni Rimulya, marami silang ihahaing kaso sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court sa mga susunod na araw. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag nang bigyan ng Travel Authority. Ibig sabihin, senador yan. Yung isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Pero yung isa nakaupo, hinog na. Isa. Ombudsman. Yung isa hindi nakaupo. Ayun. Si Ombudsman Boying Rimulya, kasama rin si Senator JV na nandun sa executive session at ang iba pang miyembro ng kanilang tropa. Alas 6:17 na ng umaga, achi ahya, Mr. Jalamtang Lakyam Chapchit Hun. Mas pinagting pa ng PNP ang pagbabantay laban sa mga napapaulat na hoarding at profiteering, lalo na sa karne at gulay ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bukod sa mas ramdam na presensya ng pulisya, ay may isinasagawa din ang hanay na strategic operations sa mga mapagsamantala ngayong holiday season. Nagpakalat na anya ang PNP ng karagdagang tauhan sa mga pamilihan
para bantayan Ayan. ang mga posibleng pag-hoard ng mga bilihin, overpricing, Aba. at potensyal na panic buying. Aba, Teka tingnan mo muna, nga naman yung hoarding sa palengke, paano mo naman sasabihin hoarding kung may namamalengking maraming bibili? Oh, tsaka profiteering, 'di ba? May expertise May ba sa ganyan? expertise yan. O baka naman may kasamang taga DTI. Baka naman DTI. baka bantay lang yung pulis. Oo, DTI yan eh. Oo. Ang dapat na nagtatrabaho sa ganyan. At yung potential daw na panic buying. Ba't naman magpapay? Wala kang pambili ng magpapanic buying itong giit ni Nartates, maigpit silang nakikipag-ugnayan. Ayan, ito na. Pansinin po ninyo. Sa Department of Trade and Industry. Pala naman. At LGU. Ayun. Para ma-monitor ang paggalaw ng mga presyo at maiwasan ang illegal profiteering. Ayun, tama yan. PNP Chief. General, ba't ba General Nartates. may lieutenant at acting ka pa rin? Dapat alisin na natin yun. Oh. Alisin natin. Si General Nicolas Torre, kausapin nyo lang yan. Madali naman kausap yan. Ready naman yata yun. Makipag-usap din. Alas 6:19 ang ating oras. Naupay nga aga ang mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Natanggap na ng International Criminal Court ang report mula sa medical expert na itinalaga nito para sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, maging sila ay may hawak na rin ang kopya ng naturang report, ngunit mananatili munang confidential. Pala naman eh. Matatandaang bumuo ang ICC pre-trial chamber ng independent panel ng medical experts na susuri sa kondisyon ng dating Pangulong Digong matapos ihayag ni Kaufman na ito'y hindi fit to stand trial. Dahil dito naudlot ang nakadanasan ng confirmation of charges hearing noong September 23 na magiging basihan kung uusad o hindi ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Patay matapos pagsasaksaki ng isang broadcaster at nakaupong municipal councilor ng Marihatag, Surigao del Sur. Sa ulat ng pulisya, pasado alas 7 na umaga noong Sabado, nang lumabas ng bahay ang biktimang si Jerry Campos para sana mag-jogging nang lapitan ng isang lalaki para manghingi ng pera. Ngunit makalipas ang ilang minuto at sa hindi pa matukoy na dahilan, bigla na lang sinaksak ng lalaki si Campos na agad namang binawian ng buhay. Wala namang nilabas na detalye ang mga otoridad hinggil sa suspect, ngunit tiniyak na patuloy ang kanilang investigasyon at may mga sinusundan na silang lead sa pagpatay sa naturang broadcaster. Susunod! Tito Bo! Kumusta ang supply ng baboy ngayong holiday season? Yan. Meron ba tayong sapat na supply? Hindi ba tayo kakapusin? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 621. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, nagbigay po ng katiyakan ng Department of Agriculture sa mga consumer na sapat ang supply ng karne ng baboy ngayong Christmas season. Ito ay sa kabila ng pagpapatupad ng pansamantalang pagbabawal sa importasyon ng baboy at karne mula sa Spain. Kasunod ng kumpirmasyon ng pagkalat ng African swine fever sa mga bansa sa Europa. Ano mo nga naman yan, dati pala may mga nakararating na Espanyol na baboy dito sa atin, Ay, hindi mo ba alam? Hindi eh. Ay, pambihira naman kumbachero. Meron pala. No habla Espanyol? Lapatiban eh. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang import freeze
mula sa buhay na baboy, karne at balat, gayon din ang similya na ginagamit sa artificial insemination ay hindi magpapataas sa presyo o magpapahigpit sa supply. Ayon sa kalihim, puno ang mga cold storage at nananatiling mataas ang inventaryo higit sa na sapat upang matugunan ang mataas na demand sa panahon ng Kapaskuhan. Ang ban sa karne mula sa Spain ay kasunod ng November 28 report ng Veterinary of Spain sa World Organization for Animal Health na nakumpirma sa mga kaso ng ASF sa mga baboy ramo sa Sabadell, Valles Occidental, Barcelona. Ayun. Sa Barcelona, tama, sa Barcelona. Yung ibang mga alam nating nagpo-process ng karne ng baboy, Barcelona nga ang pinanggagalingan yan eh. Ganun pala, kilala pala. Saka yung binanggit mo kanina, Kumbachero, yung artificial insemination. Yan, very popular ang Barcelona, ang Spain dyan. At pati sa mga veterinary meds, mga innovation ang Barcelona. Kilala pala ang Barcelona dyan. Kumbachero, hindi ba tayo nung nag-aalaga tayo ng Durok, Landrace, Petrin, saka Large White. Sila yun. Sa kanila pala galing yan. Kaya nga si Pau Gasol ang laki eh. Alas 6:26 ng umaga, magkakaroon ng discount sa singil sa tubig para sa mga informal settler at low-income earner na benepisyaryo ng mass housing program ang pamahalaan. Bahagi ito ng Enhanced Lifeline Program, isang inisyatiba ng pamahalaan na nagbibigay ng discounted water rates para sa mga eligible low-income consumer ng Maynilad at Manila Water na kumukonsumo ng 20 cubic meters o mas mababa pa kada buwan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Ping Aliling, para makapag-enroll sa programa ay kinakailangan lamang na magpresenta ng Certificate of Low Income at magsumite ng mga kaukulang requirement. Layo nitong matiyak na nabibigyan ng mass housing beneficiaries hindi lang ng maayos na tirahan kundi maging ng mahahalagang serbisyo para sa araw-araw na pamumuhay gaya ng abot kaya at malinis na tubig. Alas 6:27 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na mo, gising na. May paalala po ang Philippine Embassy sa Washington sa mga Filipino-American. Well, nagpalabas po ang paalala ng ang Philippine Embassy sa Washington para sa mga Filipino-American na magdahan-dahan sa pagre-renounce ng kanilang Filipino citizenship. Ito ay matapos kumalat ang pangamba hinggil sa umano'y pagbabawal sa dual citizenship sa Amerika. Ayon sa embahada, walang binago ang US sa kanilang polisiya at hindi pa batas ang panukalang Exclusive Citizenship Act of 2025. Paliwanag ng embahada ang naturang bill na inihain ni US Senator Bernie Moreno ay dadaan pa sa mahabang proseso sa Kongreso at maaring hindi rin umusad. Binigyang diin ng embahada na ang pag-renounce ng Philippine citizenship ay isang irreversible o hindi na maibabalik na hakbang. Sinabi pa ng embahada na dapat timbangin ng mga US lawmakers ang epekto ng panukala lalo't na maapektuhan ng malaking immigrant communities. Dinepensahan ni Mindanao Development Authority Chairman Secretary Leo Tereso Magno ang ginawang pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa 3.1 billion Bukana Bridge Project sa Davao City. Ayon kay Magno, ang personal na pagtungo rito ng Pangulo ay para lang magsagawa ng inspeksyon at hindi dapat tignan bilang isang political event. Paliwanag ni Magno, bahagi ng mandato ni Pangulong Marcos na silipin ang mga major national project gaya ng Bukana Bridge, ngunit may mga tao anyang pilit itong pinupolitika. Matatandaang pinuna ng netizens ang ginawang pag-inspeksyon ng Pangulo dahil hindi umano ito binanggit ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte na siyang nagtulak para mapondohan ang proyekto. Una rito, pumukaw ng atensyon ang post ni acting Davao City Mayor Sebastian Duterte bago pa ang pagbisita ng Pangulong Marcos kung saan sarkastiko nitong sinabi na baka ang kinimpa ng presidente ang credit sa Bukana Bridge. Ganun nga issue no? Pero wala ba man lang pahayag mula sa Malacanang na ganun nga?
Merong pinaliwanag lang yung binanggit natin na sabi ng in charge diyan sa mga ODA projects ng pamahalaan. Na yan nagsimula. Yan talaga ay nagsimula na Duterte. na ponduhan noong 2018. Panahon talaga ni Pangulong Duterte yan. Kaya lang, nag-umpisa ho ang konstruksyon November 2023. Ayun, tagal naman ng Matagal talaga ang proseso ng alam mo naman yun, lalo ito grant ito. ODA ba yan? Hindi naman to loan Grant ito kumbachero, pero may counterpart from China. At may counterpart fund naman talaga ang Philippine government. Sige, tayo na magbabanggit. Inuulit lang natin. Nasimulan, nabuo ang konsepto, naponduhan sa time ng Duterte administration. Ayan, nasimulan BBM ang construction, BBM administration at matatapos ngayon at bubuksan na sa December 16 yata. Tama, December 16. Next week na. Next week. Sige, para wala nang samaan ng loob. Mario Joseph naman. Pati ba naman kalit na bagay pati ba naman 'to pagbababagan natin. Kapag gano'n na ang naging patakaran natin sa buhay na. Hindi. Nag-umpisa kami pinlano yan, panahon ko dapat. Wag niyong pupuntahan yan, ha? Amin niya, wag niyong pupuntahan yan. Natawa nga ako doon sa sinabi ni Bailon ngayon Si Bailon ngayon kasi very observant yan kumbachero Sabi niya, Bossing, hindi ba yung mga project na yan lalo yung mga MRT, hindi ba yan naka-blueprint na nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Senior pa. Bakit mo naman tanong? Pagka ganun pala, lahat ng mga natayong project, i-credit kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga. Hindi, wag na tayong magkagawa ng credit. Matuwa tayo na may proyekto. Ganun yun. Tsaka kahit sino man, pondo pa rin ng taong bayan yan. Pondo pa rin yan. Sabihin nyo. Taxes pa rin natin. Sa atin yan. Sabihin nyo, hindi, grant ng China to. Sige, thank you. May counterpart nga May maliit na counterpart. Ito kasi palibasa nga, grant, kumbachero. Talagang walang babayaran ng gobyerno dito. Kaya lang, wala na actually halos counterpart fund 3-point-something billion ang sagot lang ng gobyerno mga 147 million lang yata sobrang liit lang. Pero ang ating yung binabanggit dito, ba't ba umabot na tayo sa ganung sitwasyon? Ba't ba umabot na tayo? Bawal na bang pumunta tayo sa isang proyekto na... Tsaka kung gano'n na magiging natin yan, baka pati mga Filipino-Chinese, sa amin lang ito. Bawal kayong dumaan dito, ha? Pan-Chinese lang ito. Pan-Chinese lang ito. Hindi gano'n na mangyayari sa atin. Wag gano'n. Para tayong mga... Ay, nako. Anong nangyari sa atin, Lagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Santolan, Pasig. Nako. Ngayong December 8 na holiday, special non-working holiday. Kapag ganitong special non-working holiday ay pag pumasok ka sa trabaho, may dagdag ka. May dagdag na 30%. 30%. Ayan. So, Mother, meron tayong additional na 30% ngayon, ha? Dahil ngayon ay special non-working holiday sa buong bansa. Kapag naman hindi ka pumasok, no work, no pay. Di ba? Tama. No work, no pay. Maliban na lamang kapag merong CBA arrangement ang employer at employee sa inyong kumpanya na kapag ganitong special non-working holiday, pag hindi pumasok, ay buo pa rin ang sweldo. Klaro, dapat yan. Dapat malinaw yun. Dapat, dapat alam nyo yun kung merong ganung patakaran sa inyong kumpanya. Ayan, Sa mga taga-barangay Santolan, Pasig, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon at anumang gadget ang gamit ninyo sa pagsubaybay sa DZMM dahil andyan, DZRH, dahil andyan ang ating... Andyan ang ating Pasko Panalo promo.
Yan ang mga naman, na-viral na tuloy yan eh. Andyan ang ating Pasko Panalo agent. Saan lugar? Nasaan si yung DZRH? Sa Barangay Santolan na Pasig. Sa Barangay Santolan na Pasig, andyan ang ating Pasko Panalo agent na si Sherwin Alfaro. Mamibigay ng pera. Nako. Pera at syempre yung mini component. Ayan, no? At ang ating word of the day, teka, nasaan na ba yun? Ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay enigmatic. Saan ba galing yung parang pinahihirapan natin ng mga nakikinig sa atin. Enigmatic. Saan ba galing yan? Saan ba napulot yan, Mother? May balita ba tayong may kinalaman dyan? May kinalaman dito sa word of the day natin? Enigmatic. Baka nakita lang ni Ara yan habang nagtatype. Hindi, ibig sabihin, naging party ba ng ating balita yan? Mysterious and difficult to understand. Enigmatic. Sige, yan. Okay, use in a sentence. Ara. Ayan, basta. Yan ang ating word of the day. Samantala, 6:36 ang ating oras. Balitang makatotohanan. Apawid! 2 por 2! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2! Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2! Malamig ang tugon ng Malacanang sa panukala ng mga mambabatas na magtatag ng isang Independent People's Commission na maaaring maging kalabisan o redundant daw. Paliwanag ni Auntie Claire, Undersecretary Claire Castro, baka madoble lang ng Independent People's Commission ang mga tungkulin ng mga kasalukuyang ahensya tulad ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice. Layunin ng panukalang Independent People's Commission na imbestigahan ang hindi lamang mga flood control projects kundi lahat ng anyo ng anomalya at magkaroon ito ng sapat na kapangyarihan o pangil kabilang ang pag-contempt sa mga individual, i-freeze ang mga asset at magsampa ng mga kaso. Payo ni Castro, magpayo nga kayo! Ayun. Kung gagawa sila ng batas, ang tinutukoy po yung mga congressman at senador, kung gagawa daw po ng batas para likhain ang IPC, ay dapat alamin muna ang constitutionality nito dahil maaari itong humantong sa redundancy. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2! Pag maidim ang balak, magtago ka na. 2 por 2! Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2! Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2! Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2! Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2! 2 por 2! Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay?
how are ya? Malamig na ang panahon, ha? Oo nga, no? Kapag gabi, mararamdaman ninyo, ako, nung isang gabi, lumabas ako, galing ako sa loob ng bahay, paglabas ko, Mas malamig. Mas malamig sa labas. Mas malamig sa labas. Ano mo nga naman, Lalo oh. na yung umaga, kumbatsero. Itong Sabado na umaga, actually hindi lang ito Sabado, nung nakaraan pang Sabado na umaga. Oo, malamig na dahil, talaga. di ba, sanay tayong bumangon ng mas maaga. Pero yung Kahit na walang pasok. yung bandang alas 5:30, alas 6 ng umaga, Lamig. Oh. Kaya dapat maaga pa rin kayong gumigising kahit na holiday. Ha? Kahit na Magwalis-walis weekend. kayo sa bakuran, kung may bakuran kayo. Ayan, para nai-enjoy ninyo ang lamig ng panahon. Yung bang nasanay na tayo ng laging maaga gumising kapag balik na lang sa tulog, di ba? Kapag wala namang pasok o walang gagawin, bumalik na lang sa tulog. At least maaga ka pa rin nagigising. Ayan. Napananatili natin yung nakasanayan natin. Dahil ang early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Yun, tingnan mo na yan. Kumusta po ang ating mga taxi drivers? Maraming taxi drivers, puro masama loob. Wala na akong nakausap na taxi driver na, kumusta ba? Boss, kumusta ba? Eto mahina po kita eh. Mahina ang kita. Bakit naman? Napaka-traffic po. Traffic, tapos ang mahal ang gasolina. Tapos ang dami na pong kakompetensya eh. May Grab po, may Angkas, may ganito. Totoo yan. Ba't nagtataxi ka pa? Kako kung gano'n, ba't di ka na lang mag-Grab kung gano'n din lang pa? Mas maayos naman po sa taxi. Kaya nga, so makikita mo, kumbatsero, it's how you look at things. Pagka tiningnan mo yung blessings mo, sasabihin mo, mas okay pa pala tayo. Pero kung gusto mo magreklamo, marami ka talaga Maraming may rereklamo. Iba talaga yung nasasatisfy ka, natutuwa ka na doon sa mga bagay na meron ka na. Ayan. Ang mahirap kasi yung nakatingin ka lagi doon sa iba. Uy, meron silang ganito. Siguro, nakabili ng ganito. Siguro kanyan, mandarambong yan. Siguro nasa flood control yan. Nagagawa mo. Siguro nagbebenta ng droga yan. Lahat na lang ng masama, isipin mo sa kapwa mo dahil umuunlad yung kapwa mo. Yun. Kaya wala kang pagunlad. Puro ganun ang puro pagmamatsyag ang ginagawa mo. Talaga. Huwag ganon. Walang ganon. Meron tayong bagyo kaya sabi pala ni Ka Jerry Labasan, malakas daw ang ulan dyan sa Laguna, sa Caloocan nitong magdamag, halos magdamag, sabi niya. May bagyo tayo, pero ito'y, ano pangalan? Si Wilma. Sana doon sa mga lugar na dinadaanan ng bagyong ito, sana ayos na ayos lang kayo. Ngayon daw ay LPA na lamang si Wilma. Salamat naman. Pero marami rin pinaulanan yan. Marami rin. Kaya lalo na doon sa mga lugar na saturated na o basang-basa na talagang matagal nang nabuhusan ng tubig. Nako, tigmak ng tubig. Sana naman itong mga nalalabing araw ng 2025 maging maayos ng panahon natin. Wala nang malakas na bagyo. Wala na tayong matinding kalamidad na maranasan para nakafocus na lamang tayo sa pagpapalit ng bagong pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang lumikha sa mga biyayang natanggap natin sa buong panahon. Yun lang umabot ka ng buhay. Talaga. Makaabot ka ng 2026 ng buhay. Napakalaking biyaya na yun. Tapos idadagdag mo pa, siyempre, yung mga biyayang tinanggap mo sa buhay. Halimbawa, wala ka namang naging masyadong sakit na matindi. Nagkasakit ka man, ubot sipon lang. Gumaling tayo. At nung maubo ka, wala ka namang inaway. Diba? Pagka ganun, ayos ka. Ayos na yun. Nasa katino ang pag-iisip mo. Nasa maayos at nasa kaayusan ang pag-iisip mo. At nakakaraos naman ang pamilya at sapat ang inyong kinakain. Yun ang maganda. Maging thankful tayo. Diba? Sabi nga, anuman ang mangyari, tayo laging magpasalamat. Ang totoo, pati yung pagsubok dapat pinagpapasalamat natin. Lalo na
yung pagsubok na nalampasan natin. Nalagpasan natin. Ibig kasi sabihin nagtagumpay ka. Ayan. Kasi tumitibay ka. Bawat pagsubok na nalampasan mo, tumitibay ka at magugulat ka kapag ka lumampas ka sa isang pagsubok o kaya kahit marami pa yan, ang susunod doon, biyaya eh. Biyaya na. Ayan, Ako, karanasan ko yun, kumbachero. Yan ang sa buhay ating namin yan. karanasan. Yan. Meron ho tayong mga panauhin mula sa Aviation Regiment ng Philippine Army. Ano ba yung Aviation Regiment? Yan yung mga lipad na lipad. air asset ng Philippine Army. May Philippine Air Force pala sa Philippine Army. Yes, kumbachero. At baka malalaman natin, baka mas marami pang kagamitan ang Philippine Army Aviation Regiment kaysa sa Philippine Air Force. What? Malalaman natin yan. 8 minuto na lang, alas 7 na. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. 4 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Kapiling po natin dito sa studio ang commander ng Aviation Regiment ng Philippine Army, Hiraya Aviation Regiment, si Colonel Richard Servito. Colonel Servito, magandang umaga po. Magandang hapon po sa ating lahat. Umaga pa lang po. Umaga pa lang. Umaga niyo po kasi umalis sa makakala niyo sa Port Magsaysay. Pagdating niyo, madilim na. Gandang umaga po. Apo. Ayan na. Apo. Wala ko kayong naririnig. Hindi niyo ako naririnig. Baka pakiayos naman yung headset. Parang alam mo naman, pagka mga piloto at saka mas masakit, dapat maganda ang kanilang headset. Ayun, papalitan ng headset. Palitan natin ng headset. Galing pa ho kayo ng Port Magsaysay, Colonel. Tama po. Sir, yung sa grid po tayo. Ayan. Ang Aviation Regiment po ng Philippine Army, ang headquarters niyan ay dyan sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. At gano'n na ho ba karami ang bago pa lang ito no? 6 years pa lang ho itong Hiraya Regiment, itong Aviation Regiment ng Philippine Army. Kasi isipin nyo, bakit may air may air assets ang Army? Meron naman tayong Philippine Air Force. Kayo nga po magpaliwanag doon, Colonel. Sa ngayon po, ang Aviation Regiment ng Philippine Army ay kasi celebrate lang po ng 6 years na activation anniversary nung July 5. Actually, ang aviation naman sa Army, hindi naman ito bago. Nagsimula pa ito para sa kaalaman nung nakararami, 1936 pa nung nagkaroon ng Army Air Corps. Okay. Ganun pa pala ni Manuel Quezon no? Tama po. Commonwealth Republic pa tayo nun. Tama po. Yan yung tinatawag na Philippine Commonwealth Army. Yan. Then after that, after the war, na nawala yung aviation ng Army dahil nag-transform ito into Philippine Air Force. Then bumalik lang yung aviation sa Philippine Army noong 1978 pero mas maliit, naging batalyon lang muna. And it was attached sa Army Special Warfare Brigade. However, 1983 na na deactivate. Then immediately after nung February 1986 Revolution, nagkaroon na naman ng sariling aviation unit pero company size, medyo from batalyon bumaba. Aero Scout Company po yung tinawag doon. And it was only reactivated noong 1997 yung dating aviation battalion. Tapos naging regiment na. Naging regiment na po nung July 5, 2019. Ayun. Kasi iisipin ng mga kababayan natin, isang ba't pati ako nawawala na rin ng head. Wala ka na head yan. Di ba, isang armed forces lang naman tayo. Bakit mayroon na tayong Philippine Air Force? Ba't kailangan pa ng
Aviation Regiment ng Philippine Army. Hindi ho ba nila kayo pinasasakay sa mga eroplano? Hindi. Ganito na po ang paliwanag dyan. Dahil nag-e-evolve yung ating armed forces. So meron tayong Army, may Air Force, may Navy. Hindi lang naman yung Army yung may sariling aviation unit. Ganon din naman yung Philippine Navy. Meron din silang tinatawag na Naval Air Warfare Force. Dati itong Naval Air Wing. So nagsimula din ito after World War II noong 1947. Nagkaroon sila ng air unit doon. Ang Philippine Navy during that time, ang tawag ay Philippine Naval Patrol. So meron silang tinatawag na Naval Air Section. So yung history nila nagtuloy-tuloy yun up to the present. Kumbaga hindi bagong bagay yan na kombatsero. Gaano kalaki pagka itong regiment? Ang regiment po ay mas malaki sa batalyon at hindi naman mas mababa naman sa brigade. Yeah, po, mga ilang tao pinag-uusapan natin dito? Depende po kasi ang regiment kasi merong Special Operations Forces, merong Civil Military Operations, merong Signal, meron ding Intelligence. So nagkakaiba-iba ito. Hindi katulad nung infantry unit na pag sinabi mong rifle squad, understood na ang pinakamababang niyan na level is squad, 9-man team. So sa Ranger, iba naman, 7-man squad. Sa Special Forces, yung team yung tinatawag nila. So sa aviation, iba-iba rin po kami. So lahat po kayo marunong magpalipad ng chopper saka ng aeroplano pagka taga-army kayo na nakasama kayo sa aviation regiment? Hindi naman po kasi meron lang piling mga kasapi ang aviation regiment kung sino yung magiging piloto, meron din tayong mga aircraft maintenance personnel, meron din tayong air traffic controller, meron din tayong nagma-manage nung ating airport sa Port Magsaysay. Kumusta po ang fleet po ninyo? Gaano kalaki? Ngayon po, ngayon ay meron tayo, unlike before ng batalyon pa na puro fixed wing lang, ngayong regiment meron na rin nadagdag sa capability natin yung mga helicopters. Po. Meron na po ba kayong mga Black Hawk? Ganun? Wala po. Ang Black Hawk nasa Philippine Air Force. Sa ngayon, ang meron tayo ay yung tinatawag na R-44 na Robinson, na yan yung trainer helicopter natin. And meron din tayong tinatawag na yung BO-105 na helicopter. Ito yung ginagamit natin sa kasalukuyan na pang medical evacuation kasi ito yung isa sa mga capability na dinedevelop natin sa Philippine Army na magkaroon tayo ng parang air ambulance, ano? Air ambulance, tama po. Air ambulance. Napapanood ko yun sa K-drama eh. Tsaka sa pagsusurvey ho sa mga nasalanta ng kalamidad, di ba nitong mga nakakaraan, Colonel, may mga air assets kayo na nagagamit sa ganyan? Tama po yun. Dahil katulad nitong mga nakaraang bagyo, immediately after nung dumaan na bagyo, nagkakandak tayo ng typhoon damage assessment. So tinitingnan natin yung mga lugar na kung saan may mga mabababang lugar na lumubog sa baha, ano yung mga ilog na umapaw, no? At yan yung sinasubmit natin sa report sa Army Headquarters para aware din sila ano yung extent ng damage na nagawa nung bagyong dumating. Yun na yung civil military operation na tinatawag po ninyo. Part po yan nung ating humanitarian assistance and disaster response operations. Mga aeroplano, meron na ho kayo? Aeroplano po, fixed wing po, ang mga yung pong yung F-15. Mga F-20. Yung F-15, ano yan, fighter jet yan. So sa Air Force talaga yan. Sa Air Force po yan. Meron na nangangarap din po ba kayo na ang maging Chief of Staff in the future manggaling sa Aviation Regiment, ganun? Kasama yan sa pangarap, pero meron din kasi tayong mga dating aviator na naging Chief of Staff na. Sino po? Si General Gilbert Gapay. Ano po siya? Piloto po siya ng Army. So isa siya sa mga nabigyan ng pagkakataon
na mag-occupy ng pinakamataas na position sa ating armed forces. So isa po siyang Army Aviator. Naalala ko kasi dati nagkakatampuhan dyan dahil lagi na lang sa Army nang gagaling ang Chief of Staff. Oo. Pinakamalaki kasi ang Army. Oo, kaya nung naging Chief of Staff si General Arnulfo Asidera, Air Force. Uy, ayos Tapos yung kanyang aide dati na naging Chief of Staff din, si Oban. Na galing din sa Air Force. Kaya dalawang Air Force yan, kumbachero. Dalawa pa lang sa kasaysayan naging Chief of Staff. Tapos ang susunod, magiging galing sa Aviation Regiment, Commander. Yun ang magiging Chief of Staff. Ayan, Actually, Sir Vito ang apelido. Umupo na kayo, dapat tuhanin niyo yan. Para sa kaalaman din po ng lahat, meron din naman tayong Army Aviator na naging Chief of Staff na nauna kay General Gapay, si General Lisandro Abadia. Si General Abadia. Dalawa po kasi magkapatid yan, yung isa Air Force, si General Loben Abadia. Si General Lisandro Abadia, Army po yan. Aquino administration. Opo. At para sa kaalaman din ng lahat, ang current Chief of Staff po natin ng Armed Forces, si General Romeo Browner ay isang Army Aviator. Ganun po. Opo, kaya makikita nyo po na hindi lang puro infantry o ng Army yung nagiging Chief of Staff. Pero may nanggagaling din po sa hanay namang ng Army Aviation. Ayun pala, tama-tama. Kasi sinabi nyo yan, baka maraming magka-interest na hindi lang sa Army pumasok, kundi sa Army Aviator, gustong maging Army Aviator. Meron ba kayong recruitment, ongoing recruitment? Opo, sa recruitment naman po ngayon, ongoing, kagagraduate lang nung huling class sa Officer Candidate School. Ganon din yung mga gumagraduate sa Philippine Military Academy, nabibigyan sila ng pagkakataon na maging aviator ng Philippine Army. So, doon sa mga nanggagaling sa Officer Candidate School, mayroong mga individual dyan na nakapag-training na sa pagiging piloto. So, pag nakita iyan ng Philippine Army, ng ating recruitment office, yun yung isang way para makapag-serve sila sa Army bilang piloto. Paano kung i-recruit naman sila ng Air Force? Wala ba yun? Pwede yung lateral? Pwede naman po yun. Nangyari na rin po kasi yan dati nung sometime in 1970s. Nung hindi pa na-activate yung Aviation Battalion noong 1978, meron tayong mga pinadalang opisyal ng Army para mag-train as pilot sa Philippine Air Force. However, nung time na yon, hindi pa na-organize yung Aviation Battalion, kaya yung iba siguro nainip, nag-decide na mag-join na sa Air Force. Sa Air Force. Pero merong dalawa na naiwan, nung na-activate yung Aviation Battalion, sila yung inilagay doon sa Aviation Battalion. Pero graduate sila ng Philippine Air Force Flying School. Ang isa pang makakalaban yung sa recruitment yan, yung PAL sa Cebu Pacific. Nagre-recruit na magaling magpalipad pa. Magagaling daw kasi mga galing sa military service pag naging piloto. Opo. Actually, sa hanay naman namin sa Army Aviation, meron na rin po kami mga kasama na nag-retire, commercial pilot nga. Na nag-join po sa airline. Maganda ho mag-landing yan. Yung swabing-swabing. Smooth. Nakapractice naman yan. Pero kayo po, Colonel, kayo mismo, nagpapalipad ho kayo ng chopper? Opo. Hindi po ako sa helicopter, sa fixed wing po ako. Sa fixed wing. Opo. Kasi bago ako... Mali po ba mas mahirap pa paliparin? Actually, hindi naman siguro, may kanya-kanya lang siguro kung saan ka masasanay na maglipad. Lahat naman kasi ng bagay na yan napapag-aralan. Pero kailangan po ba pag magpipiloto ng ganyan, mapa-chopper o mapa-fixed wing, kailangan payag din at marunong din tumalon sa helicopter, yung skydive. Mag-skydive. Sa Army kasi, may mga piloto rin tayo sa Army na airborne or airborne qualified. Katulad ko po, bago ako naging nung pagpasok ko sa Army, nag-training na ako sa airborne, so graduate ako ng basic airborne course, pero piloto rin ako. Pero ang sa amin kasi tumatalon kayo ng parachute? Dapat may parachute.
Pwede akong tumalon pero dapat mababa lang yung taas nung altitude. Ganun pala. Nasubukan niyo na po yan, yung mga talunan na yan, mga gano'ng kataas ho? Ang pinakamataas ko na talon is 4,500. Grabe, no? Pre-fall po yun, pre-fall. Pre-fall. Kasi yung basic airborne course, usually pag nag-start kayo mag-jump, nasa 1,000 feet. Pag ano ibig sabihin ng pre-fall? Yung pre-fall, kayo mismo yung bubunot nung cord para mag-deploy yung parachute. Unlike yung sa static, naka-hook na yan sa eroplano. So pag talon mo, paglabas, yun na yung hihila dun sa canopy. So saan banda ho kayo nagpabuka ng parachute? Di 4,500. Anong altitude doon nung nagbukas kayo ng parachute? Nasa 3,000. 3,000? Grabe. Ang mahirap sa pre-fall, yung mawalan ka ng malay, ano? Hinimatay ka. Paano naman po may safety features naman po yung mga ginagamit natin sa pre-fall. Dahil yung tinatawag na automatic activating device. Na pag na-set mo yun, kahit kung hindi mo mahatak yung cord, automatic yun. At sa mag-activate, kusa na yung magde-deploy yung Hindi, ang bagay sa iyo kung batsero, yung automatic na nakaka-detect na wala ka ng malay. Meron yung sa nervous mo, nawalan ka ng malay. Mabutit meron pala gano'n. Pinapagaan lang natin yung usapan, pero nakakatuwa naman na malaman na napakatagal na pala nitong aviation unit. Dati po itong January 10, 1936, nagkaroon tayo ng Philippine Army Air Corps. Air Corps, demo, Air Corps. Nagsimula siya sa Air Corps. Pero so, ngayon, kailangan nyo pa ng mga dagdag na air assets. Sabi, pwede na tayo manawagan kay Secretary Gilbert Teodoro, ha? Ng Defense. Ng Defense Department. Lagi nakikinig sa atin yun. Opo. Actually, ongoing po yung capability development ng ating aviation regiment sa Philippine Army. And maliban doon sa pag-operate at pag-maintain natin ng fixed-wing at rotary aircraft, may mga nakasalang tayo na acquisition na as additional asset ng ating regiment. So katulad may parating pa pala. Meron po. Katulad po nung binanggit ko kanina, yung sa civilian ang tawag air ambulance. Sa Army ang tawag namin is air medical evacuation helicopter. Ilan po kayong ganun ngayon? Ilang units ang meron kayong ganun? Sa ngayon po, ang ginagamit namin yung existing, yung BO-105. Isa lang yan? May dalawa po kami ginagamit. Actually, nagamit na po natin ito. Ito po yung helicopter kasi na merong markings na Red Cross. So ito yung dinideploy natin. Pagka ganyan, hindi binabaril ng kalaban yan. Dapat po kasi may protective markings ito. Ang trabaho nito is kumuha ng mga casualty, ng mga wounded. Hindi ito nag-i-engage sa combat. So, at ang totoo, kahit nga kalaban o enemies of the state, pwede natin silang isakay doon. Pwede isakay doon. Tama po yun. Sana alam ng mga nasa kabilang. Ng lahat. At ang kainaman dito, hindi lamang sa panahon ng gera o sa panahon na may sugatan lang ng mga military ang isinasakay dyan, kundi pati pwedeng mga civilian. Correct, at kahit na hindi sa panahon ng bakbakan. Tama po. Lalo na kung may calamity, kailangan po yung mga ganong klase ng aircraft. Ito yung mga aircraft na dapat pwede nating i-deploy para during disaster response. Pala kahit 10 meron kayo, no? Dapat to, pero inuunti-unti lang po natin kasi medyo may kamahalan. Alam niyo naman kami maglabi 10 agad. Para pag tumawad sila, 5 lang bibigay sa inyo. Para magamit, sino ang kumokontak sa inyo at saan kayo kukontakin? Halimbawa, may calamity sa isang lugar, kailangan ng air asset to evacuate o magdala ng mga pasyente, tumatawag ho kahit mga civilian organization sa inyo? Actually, kahit hindi pa tumatawag yung civilian, naka-ready na yung Philippine Army. Bago dumating yung bagyo, binibigyan na kami ng alert na mag-standby for possible deployment for humanitarian assistance and disaster response. So, nakaabang na kami. So, pag medyo humupa na yung bagyo, that's the time na, sige, pwede na kayo lumipad. Tingnan nyo kung saan yung mga damage na area, yan, pwede nyo na puntahan. Ayun. Galing, ano? Okay, Colonel, nasa inyo po pagkakataon, kausapin ninyo mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan,
malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-join sa Philippine Army, no? Katulad po na banggit ko kanina, marami po kayong occupational specialty na mapapasukan sa Philippine Army. Kung kayo ay engineer, may papasukan kayo na unit, no? Kung kayo ay magaling sa electronics and communication, meron din kayong unit na pwedeng pupuntahan. Sa amin, sa Aviation Regiment, kung ikaw ay graduate ng flying, piloto ka na, aircraft mechanic, avionics specialist, pwede kayong kunin ng Philippine Army basta maipasa nyo yung mga requirements, and may training kayong dadaanan. After that, ibibigay na kayo sa Aviation Regiment. At saka maganda na po ang benepisyo ng mga uniform personnel, especially ng armed forces personnel. Ngayon, tama po. Ang ganda mula entry level at may mga iba pang mga benepisyo. Unlike before, Opo. Kapag marunong na magpalipad, nakapag-aral na sa flying school, anong rango ka agad nun pagpasok? Initially po, second lieutenant. Second lieutenant. And maliban doon, papunta rin, dinidevelop din natin yung capability sa pag-operate ng mga drone. Yan yung bago po sa atin. Sa drone, ayun. Kayo po ba'y PMAL? Hindi po. Ako po ay graduate ng AFP Officer Candidate School. Ibig sabihin po, bago ka pumasok sa Army, dapat college graduate ka na. College graduate. Actually, piloto ko na kasi ako nung civilian bago ako nag-join ng Army. So, nung nalaman ng Army na may background ka pala sa flying, so yan yung naririnig ko before na sinasabi nila na we should be putting the right man in the right job. So, ako yung nabigyan ng pagkakataon na dahil piloto ako, doon ako napunta sa aviation unit ng Philippine Army. Pero magaling din ho kayong bumaril. Kasama po yun dahil kasi very basic yan sa pagsusundalo. Dapat magaling bumaril. Nakasakay kayo sa aeroplano, kaya yung pumutok. Opo. Talaga, parang lalo nyo akong pinahanga, Colonel. Sino ba yung mga kasama nyo rito? Pakilala nyo nga ako ba? Kasama ko po ngayon dito ang isang mga staff ko, si Lieutenant Colonel Bernesa. Siya ang aking chief ng Governance and Strategy Management Office. Kasama niya ang kanyang assistant, si Major Ginanas. Yan, ang kanyang assistant din. Nandito rin yung aking admin officer. Yan, si Major Simbulan at yung isa namin kasama. So, thank you po. Nasa Nueva Ecija kayo, huwag kayo masyadong inom ng gatas ng kalabaw doon, ha? Dahil kasi sa sa Muñoz, nandiyan na, marami po talaga doon. Baka kayo saka yung yung tuba, yung sa gilid ng kalsada, yung matamis na basi. Thank you. Salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo at kumusta po sa mga kasama natin dyan sa Port Magsaysay. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you. Aringat, take it away. This time check is brought. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacanang malamig sa panukalang paglikha ng Independent People's Commission. Senator Bato patuloy sa pagtatago, huling na monitor nasa Pampanga. No work, no pay policy patutupad ngayong Feast of Immaculate Conception. Bureau of Customs, dole, sanib pwersa sa pagbabantay sa mga industriya ng paputo. LTO may babala sa mga isnaberong taxi at TNVS drivers. Payola sa LTO na ugat ng ikinakasa sa 3 araw na tigil pasada, pinaimbestigahan ng DOTR.
At isa pang alkalde sa Pagadian City na Alice Guo ang kaso iniimbestigahan ng immigration. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Dahil balita. Sa detalye ng mga balita, mananagot sa LTFRB ang mga isnaberong taxi at transport network vehicle service drivers. Alinsunod dito sa utos ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB na layong turuan ng pananagutan at responsibilidad ng mga driver lalo na ngayong holiday season. Git ni Secretary Banoy Lopez, ang pagiging taxi at TNVS driver ay isang public interest na mas may mataas na obligasyon at responsibilidad. Mahigpit na binabantayan ng Department of Labor and Employment at Bureau of Customs ang mga industriya ng paputok habang papalapit ang holiday season pagsalubong sa bagong taon. Ito ang tiniyak ng dalawang ahensya upang masiguro na nakasusunod ang mga pagawaan ng paputok sa occupational safety, health standards at iba pang polisiya. Babala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sino mang manufacturer na makikitaan ng paglabag ay agarang ipasasara at i-issuean ng work stoppage order. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigpit na pagbabantay para mapigilan ang pagpasok ng iligal na mga paputok at iba pang pyrotechnic devices sa bansa. Pinaalalahanan naman ng DOLE ang mga empleyado ngayong araw na pairalin ang no work, no pay policy. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Special Non-Working Day, ang mga manggagawang papasok ngayon ay makatatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang arawang sahod na may 8 oras sa trabaho. Ang overtime work naman ay babayaran ng dagdag na 30% sa kanilang hourly rate. Ang mga empleyado magtatrabaho sa kanilang rest day ay makatatanggap ng dagdag na 50% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Magkakasana investigasyon ang Bureau of Immigration laban kay Pagadian City Mayor Samuel Co kaugnay sa alegasyong hindi umano ito isang Filipino citizen. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sisimulan nila ang masusing pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsilip sa kanilang internal records. Ginawa ng BI ang pahayag bilang tugon sa mga ulat na si Co ay isa umanong Chinese national at posibleng isa pang Alice Guo sa bansa. Mariin naman itong pinabulaan ni Mayor Co at nanindigan na pinanganak siya sa Pilipinas. At Pilipino ang kanyang mga magulang. Oras! Chityampwa. 7:30 na ng umaga. Samantala, pinaiimbestigahan na ng DOTR ang mga kaso ng payola sa loob ng Land Transportation Office. Inisyu ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang direktiba sa harap ng 3 araw na kilos protesta ng ilang transport group mula bukas hanggang Huwebes, December 9 to 11. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, nagkausap na sila ni LTO Director ASEC Marcos Parin Lacanilao at ang leader ng transport group na magsasagawa ng demonstrasyon. Batay sa report, pangunahing inirereklamo at issue sa kilos protesta ay ang mabagal na pag-usad ng registration at ang aligasyon ng payola. Sinabi ni Secretary Lopez, mahigpit ang kanyang bilin ay prioridad ng mga kawani na may ganitong aligasyon at kung may ebidensya, kaagad na sipakin. Malamig si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagang i-certify as urgent ang panukalang naglalayong dagdagan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pagpasa ng naturang panukala ay maaaring magdulot ng redundancy sa tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan. Git ni Castro, ayaw ng Pangulo na pagkalooban ng contempt power ang ICI dahil hindi naman ito trabahong i-contempt o nito trabahong i-contempt ang mga individual na nang iisnab sa issue nilang sabpina. Bilang fact-finding anya ay limitado lamang ang kapangyarihan ng ICI sa pagsasagawa ng pagdinig, pagtanggap ng mga testimonya, pangangalap at pagberipika sa mga ebidensya at report bago i-rekomenda ang paghain ng kaso sa Office of the Ombudsman.
Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na may warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Muling pinanindiganan ni Remulla ang nasabing impormasyon na una niyang ibinunyag sa programa sa radyo sa DZRH na executive session. Sinabi ni Remulla na sadyang may mga bagay lamang umano siyang hindi pwedeng sabihin pero meron talagang warrant of arrest mula sa ICC. Ipinakita umano sa kanya ang unofficial na kopya nito ng kanyang dating kasamahan sa DOJ na nagsisilbing liaison para sa ICC noong pumunta ito sa kanyang bahay. Dagdag pa ni Remulla na sa Pilipinas lamang si De La Rosa at huling namonitor na nasa Pampanga. Nakilos na ng PNP ang kanilang intelligence at tracker teams para habulin ang lahat ng sangkot sa multimilyon pisong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., alinsunod ito sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos sa buong hanay na paghandaan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa mga akusado. Kabilang dito ang kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya na naharap sa kasong malversation through falsification at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Git ni Nartates, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga kaukulang ahensya gaya ng NBI para matukoy ang posibleng kinaroroonan ng mga akusado at masiguro ang mabilis at maayos na pag-i-issue ng pagsisilbi ng arrest warrant. Samantala, tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. May nanalo na sa Barangay Santolan, Pasig City. Andun si Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Katunying ka, Jerry, dito nga sa Pasko Avenue, dito sa Santolan, sa Pasig City. Talaga namang maagang Pasko ang darating dito sa ating winner. Dahil alam mo ba na kahit na araw ngayon ng holiday, may pasok pa rin. Pangalan niyo po, Kuya? Norman Sarahina. Si Kuya Norman na habang nagmamaneho sa kanyang sasakyan, talaga namang aliw na aliw daw siya at yung kanyang boss kapag napapakinggan ng 2x2. Jerry at Anthony. Ayan, oo. Paborito mo yan? Paborito namin yun. Simula pa sa inisibihin hanggang sa lumipat sa DCRH. Oo, pero walang DCMM dito, ha? Opo, nalipat na siya sa DCRH. Nagising ako doon kanina Nung binanggit mo, may DCMMD dito sa Barangay Santolan. DCRH. Ayun, DCRH. Ano, sa kanya yung tindahan, Sherwin? Sa pinsan ko po. Sa pinsan. Imalin, Marcelo. Kumusta naman ang benta? Medyo matumal ngayon, sir, kasi holiday po, kaya medyo matumal ang bintahan. Ayun, Kaya yung labas ng ulam, may dire-diretso, sunod-sunod ng labas. Oo, yan, ang dami. May gulay, may hotdog, may Bicol Express, adobo. Wow. Yung adobo nila parang ang sarap, Kakagutom. Tapos steak. Ay, atay balunan. Adobo. Sarap. At dinuguan ang kanilang specialty. Yan, napakasarap. Sorry naman. Specialty nila dito. No comment. No comment kayo. Yung special dito, sir, sisig. Sisig. Yun palagi yung una naubos yung sisig. Ayan, dahil nahuli ka namin dahil dito sa kainan, naka-tune in din sila sa DZRH, gamit yung cellphone, naka-bluetooth, ang lakas-lakas. Talaga namang nakatutok sa DZRH, bigyan natin ng 1,000 pesos! Salamat sa DZRH. At syempre, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Enigmatic. Ayun. Enigmatic, ibig sabihin, palaisipan. Yan, napaisip tuloy si Kuya Nelson. Dahil dyan, meron kang DZRH mini component at syempre meron kang DZRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DZRH Noche Buena at Media Noche basket at ang pinakabago, pinakamabango
pinakamalaki Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom. 2 kilo yan. Pag naglaba ka, mangangamoy Koreano ka. Salamat po sa Sherwin. At ang kay naman dyan, Sherwin, dahil meron na siyang mini component, pwede nang magra-radyo na. Tuloy-tuloy na nang nakaradyo dyan sa kanyang kansilyo. Ayan. Ayan dahil nawala yung monitor mo, kuya. Sabi niya, hindi rin nakidinig yan. Yung nakasakbit sa tenga niya. Para yung mga kumakain, tuloy-tuloy na nakakapakinig. Oo, dire-diretso pakikinig dahil meron kayong mini component. Thank you. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Ba't mo yung boss mo, naghihintay na sa Malacanang? Binabati ko yung boss ko. Malilit ako ngayon kasi na-interview ako sa DZRH. Banggitin mo na yung pangalan ng boss mo. Ano pangalan? Sino pangalan daw boss mo? Bawal kasi. Bawal daw. Bawal. Ayos. At sa yan, ang boss nito si Executive Secretary Ralph Recto. Aba. Pwede. Kasi mukhang bigatin itong pinagmamaneho ni kuya. Hindi naman sir, businessman lang. Tama nga. Si Ralph Recto. Sa Malacanang. Back to studio. Thank you. Paring Het. Kumbatsero, pero yan ang delikado. Pag mahina na ang buto at muscles, mas madali kang madulas, sumabalian. Ang daming ganyan. Yung mga nababalitaan natin, umakit ng bubong. Diba? Dito lang nakaraan. Yung bang feeling nila malakas pa. Ano pala, it's all in the mind. Kaya nga. Yung palang buto, apektado na. Kaya dapat inaalagaan yung bone health. Ang N+ Gold, may calcium, phosphorus at vitamin D3 para sa lakas ng buto at tamang galaw ng katawan. At dahil may soy protein ito, nakatutulong yan mapanatili ang muscle mass para protektado ang mga buto at iwas sa pagkabagsak. Kaya kung gusto mong manatiling aktibo si tatay, si nanay o kahit ikaw mismo, samahan ng tamang diet at ehersisyo at syempre may N+ Gold. Aba, magandang paalala yan na kumbatsero para tuloy-tuloy ang galaw, lakas at saya kasamang pamilya. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Narinig ata ni PAGCOR Chairman Al Tenco yung interview natin kay PCSO General Manager Mel Robles noong isang araw. Kaya pala sinasabi, ako man, kami man. Meron din daw sila. PAGCOR, dalawa daw pong karangalan sa Governance Commission for GOCCs o GCG ang kanilang nakamit. Alam niyo ba kung anong score ng PAGCOR? Ano? 99.92%. Di kitan pala mga scorean dyan. Ito sa 2024 Performance Evaluation Scorecard at ginawaran din ng Sustainability Award para sa exemplary efforts in upholding sustainability values and best practices in corporate governance. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na ang mga pagkilalay sumasalamin. Ano raw? Sumasalamin. Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Sa pag-unlad ng ahensya. Sa patuloy na pagpapabuti ng mga operasyon, regulatory systems at pagtiyak na yung kita patuloy na sumusuporta sa mga pampublikong programa ng gobyerno. Ayon pa kay Chairman Tenco, ang malakas na rating ng 2024 Performance Evaluation Scorecard at ang Sustainability Award ay hindi lamang nagpapakita ng operational excellence, kundi pati na rin sa kanilang commitment sa transparency, mabuting pamamahala at nation building. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, si Kasoji Jimenez kumbatsero ay nagpapasalamat lang doon sa mga lumahok sa kanilang family reunion na ipinanawagan natin. Kaya't marami daw nagpuntahan. Nakikain. Pati nga hindi ka mag-anak mo. Kasoji, yan sa Tomas Jimenez family reunion sa Libsong, Lingayen,
Pangasinan at napaka-successful daw. Yan, ayos. Uy, magandang umaga pala kay DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Vince. At sa mga kasama nila sa DPWH. Baka lang ito'y palagay ko ito'y isang constructive na pagpapaalala. Pagpapaalala, kumbatsero. Kasi ang isa po sa pinakamalaking problema dyan sa mga investigasyon na yan, yung maling coordinates o yung geotag sa mga proyekto, kumbatsero. Sipin mo, ang dami-dami po mga, halimbawa, mga legit na contractors, nadadamay at nakakasuhan dahil sa maling coordinates. Kaya yung binabanggit natin na lumalabas sa report. Dahil dito, nadadamay yung mga tao na wala namang ghost project. Yun na nga. Dapat talaga unahin yung ghost project Dapat yun ang punteryahin ng gusto. Meron na pong umamin na may ghost project. Sino po yun? Si Bryce Hernandez. Sino pa yung Mendoza, JP Mendoza. Si Henry Alcantara. Inamin din po ng Wawaw. Inamin din ng Sims. Ayan. Bakit walang nakakasuhan sa mga yun? Hanggang ngayon. Yung totoong ghost project. Ayan nga. Pero yung halimbawa, report, yung mga maling coordinates nga, dinideklara mong ghost project, hindi naman pala ghost project. Kaya po itong mga ibang mga nakakausap natin na mga nasa industriya na to, kumbatsero, lalo na yung mga legit, rehistrado, tumutupad sa kontrata, ang kanilang hiling, itama daw yung mga datos. Tama, yun nga. Para solid talaga. Kung ang batayan mo ng kaso, maling coordinates. Nako. Sa dulo niyan, absuelto yan. Rin yan. Pero sinira mo na yung pangalan ng mga taong hindi naman dapat na masira ang pangalan. So dapat mag-ingat-ingat. Wala namang masama doon sa tinatawag na joint validation, kumbatsero. Yung bang, halimbawa, nandun ng DPWH, nandun ang ICI, andun ang LGU, lahat, at andun din ang mga kontratista. Para isang tinginan na lang at para solid yung maipafile na kaso laban sa mga dapat na managot at yung hindi naman kasali sa yung wala namang kalokohang ginawa, malibre na. Katulad na lang ng isang proyekto sa Hagonoy, Bulacan, Combatero dineklara nilang ghost project at sabi nagbayad na daw ng in full, hindi naman pala totoo. Nako, ang binayaran pala, Combatero, yung mobilization, down payment, kaya pala walang proyekto dun sa lugar sapagkat hindi pa nag-i-issue ng permit ang munisipyo para gawin yung project. Kaya walang proyekto. Ba't sasabihin nilang nabayaran na? Wala namang nabayaran na 100%. Kaya kawawa po yung mga walang kinalaman dito. Secretary Vince Dizon, ayun, medyo sumasablay yung kampanya natin kapag ganyan. Kailangan focus tayo, solid tayo. At unahin natin talaga yung mga ghost projects at ayusin yung mga coordinates. Yung wala ng lusot, kumbatsero, dapat nakakulong na yung mga yun dapat. Hindi nakakulong sa aircon sa Senado, dapat doon sa City Jail nakakulong. Sa Pasay City Jail. Sa Pasay City Jail o kaya doon sa Quezon City Jail. Ayan. Pambirang patis. Hindi, good morning, Secretary Vince. Hindi po kami galit. Gusto lang naming masabi na baka ito'y meron kasing mga may mga nakakasuhan na nagsara na ngayon. Yung mga apektado ang negosyo. Empleyado na mga construction. Wala sweldo. Kawawa. Holiday season pa naman. Ay, Alex Mallorca ng PLDT. Sila daw yung nag-repair nung telepono ni Morley Alinio, sabi ni Engineer Carlos John Mercado. Ayan. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na.
Hindi ko makita yung pinagmamalaki nito si Kuya Romel City na. Yung Cherry Tigo REVLE, yung luxury edition. Yung luxury edition. Yung 7-seater. Alam niyo ba na 1,528,000 pesos lang hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ng high-tech na features, pogi at moderno ay tsura, at syempre sulit na sulit sa lagay ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Yan yung may 1,400 na range, yung combined na biyahe. Totoo yan. Abot hanggang Bicol. Yan ay pinagmamalaki nitong Cherry Super Hybrid System. Hybrid kasi. Yun. Pagkahalong kuryente at saka gasolina. At marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya ano pa hinihintay? I-test drive na ang all-new Tigo REV Luxury Edition. Attorney Reds, mag-upgrade ka na, Attorney Reds. Attorney Reds, magandang morning. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Oy, Kuya Will, nakikinig sa atin si Kuya Will. Ina-announce na ni Kuya Will. May nanalo na ba? May nanalo na. Sa December 21 daw, positive na. December 21 daw, alas 8 ng gabi, ang official launch sa Will TV Channel 10 sa Signal. Tuloy-tuloy na daw ang Willionario. Willionario. Kaya kung gusto niyo raw pong malaman ang mga detalye nito, pumunta lang sa willionario.com. December 21, Sunday. 8 o'clock. Tama ba, Kuya Will? 8 o'clock ng gabi. Tama, 8 o'clock. Ayos. Kumusta kaya sa Baguio ngayon? Malamig kayang panahon? Ng hangin? Ano kaya temperature? Makakausap natin ang President and CEO ng Camp John Hay Management Corporation, si Manjit Riandi. Mr. President, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Good morning po, sir. Good morning, Katunying. Good morning, Sir Jerry. Gandang umaga po sa lahat. Andyan ba kayo sa Baguio ngayon? Wala po, sir. Nandito po ako ngayon sa Manila. Kakababa lang, pero paakyat po mamaya. Alamin sana namin kung gaano kalamig ngayon sa Baguio eh. At nagyayaya na ba ang panahon ng Baguio sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila? Yes, sir. Actually, 13 degrees po every morning ngayon sa atin sa Baguio. Wow, talaga naman. Lalaro po doon sa 12 13. Sarap. Ang dami katakot-takot na nagpupunta ngayon especially dyan sa John Hay, Dumadami na po ngayon at saka dumadagdag po kasi yung attraction. Nagdadagdag po tayo ng pupuntahan at gagawin nila para syempre sulit ang kanilang pagbisita sa atin. Ano bang, bukod sa mga hotel dyan, saka yung cabin ba yun, cottage? Yung cottage, saka yung mga kabayuhan dyan. Ano pa bang may offer natin dyan? Sa ngayon po, sir, marami pong bazaar. Yung mga local businesses na sinusuportahan po natin. So, 3 po ngayon ang bazaar doon. Yung isa is about to open. Napakaganda po nung Enchanting Christmas, yung Christmas market. Meron din po yung local craftsmen na sinusuportahan po natin, yung Mandeco Quito, at saka po yung Eco Vibe. Yung isa, kailan bubuksan? Yung una yung binanggit? Sa December 12 po yun, yung Christmas market po sa John Hay. Sayang, December 12 pala. This coming Friday na pala yun. Hindi kami makakarating, Mr. President. Atin kami ng kasalan sayang. Baka pag hindi pumunta si Kumbachero, patay. Hindi matuloy ang kasal. Teka, yung Manor Hotel ba, part ng John Hay yun, Manjit? Nasa loob po yun ng John Hay, yung Manor Hotel po. Tapos, pero yung management nun ay bukod? Nakabukod po ang management ng golf course at saka ng hotel po sa atin. Tayo po ay ang mga open spaces, ang mga common areas at saka common facilities po.
Oo. Hindi, merong kanyan kumbatsero, di ba merong pagpasok mo ng gano'n, meron tayong hinihigupan na mainit na tsokolate dyan. Ano pangalan nun? Mr. President, anong tindahan nyo? Tsokolate de Batirol. Batirol? Batirol, tama po. Oo, ang tindihan niya tsokolate, haba ng pila lagi. Papunta dun sa Baguio Country Club. Oo, yan, doon. Ang Baguio Country Club ay bukod din yon sa John Hay, Sir Manji. Yes po. Hindi na po siya kasama. Ang John Hay po is 625 hectares. Kalahati po ng John Hay is forest reserve. Ano yung nabalitaan namin, meron daw kayong pinasara lately na ano ba, sa may Mile High? Tama po. Actually, it's a non-payment problem, no? Hindi po kasi nagbayad yung nag-ooperate mula nung pumasok. So, it's common for us, lalo na po at pasuna ang kanyang kontrata, no, na hindi po siya nakapag-renew, although sinulatan po siya ng positive na pwede siya mag-renew. Kaso hindi niya na-process or hindi kami nagkapirmahan ng contract of lease dahil nga non-payment of dues, no? Hindi pala siya nagbayad ng renta, ng dues niya, at the same time, kuryente at tubig. Anong establishment ito, Sir Ranjit? Mile High Grill po yung pangalan at saka meron pa siyang ibang establishment. Bali, 4 po ang kanyang establishment sa Mile High. Sa Mile High. Lahat po walang bayad. Mga ano ito, mga restaurant, mga tindahan? Tama po, restaurant po mostly. At saka coffee shop po. So hindi sila mabubuksan ito, kalakasan pa naman ngayon, holiday season. Sinusunod po kasi natin ng COA ruling na dapat pag due and demandable, kailangan po nilang bayaran dahil syempre kami naman po ang magiging liable sa nangyari kung hindi po tayo maniningil dahil kailangan, di ba, pagka government agency ka, always favorable to the people. Ang problema po, pag binuksan po natin siya without even paying anything, syempre aangal naman ng ibang locators kasi we have almost 100 locators po. Itong isa ang hindi nagbabayad, the rest follows the rules and regulations of the camp. Magkano yung utang nila? Yung total po, umabot na po ng 1 milyon . Pero, alam nyo, meron po akong nakuhang kopya ng reklamo sa inyo sa Malacanang, mismo sa Office of the Executive Secretary. Ang sinasabi ng complaint, ito bang tinutukoy nyo ay yung Nunez? Yes po, tama po. Yung Nunez. At ang sinasabi po nila ay kayo daw po ay nanghaharas, kayo daw po ay oppressive, kayo daw po ay naghihigante, at lumabag daw po kayo sa due process. At in fact, ito lang daw po Agosto, karirenew lang nung kanilang, kaya-extend lang nung kanilang lease contract ng John Hay mismo. Opo. Actually, bakit po in-extend yung lease kung hindi sila nagbabayad? Dapat hindi na ninyo in-extend. Hindi po na-extend yung lease, Katunying. Ang nangyari po, sinulatan po sila ng positive for their request na ma-extend. So sinabihan po namin sila na, yes, you are extended, of course, but syempre, kasi yun po regular proseso natin, tapos kailangan po nilang pumirma ng contract dahil hindi po magiging valid ang contract na hindi nakapirma ang lessor at ang lessee. So hindi pa rin po yun nagagawa o hindi natapos yun dahil nga po sa issue ng non-payment and couple of violations. Doon naman po sa usapin na retaliation, parang hindi po ata papasok kasi it's a non-payment po . I mean, ang usapan lang po dito is hindi nagbayad. Kung nagbayad po, wala naman pong problema. Parang medyo out of context po kasi yung ibang reklamo. Kaya po, actually, naka-ready kaming humarap dahil syempre, documented po kami dahil hindi naman po kami pwedeng gumalaw na hindi pasok sa COA rules or sa Ombudsman rules dahil syempre, we are public officers. May sinusunod din po tayo na batas na pwede nating ipakita or pwede kaming sumagot kahit saan dahil meron po kaming mga papers, valid papers na nagpapatunay na yung violation hindi naman biro. Ito po pala, no? Ito pala nakita ko na. Ang administrative complaint ay isinampa sa Office of the President
laban sa inyo nito lang November 25 at hawak na po ito ngayon. In fact, ewan ko lang kung nasabihan na kayo na meron pong gagawing formal investigation sa inyo si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Logan, si Yusek Logan. Hindi pa po kami nasabihan but we're looking forward to it, sir. Kasi para po mabigyan din ng chance. Para may paliwanag nyo rin yung side ninyo. Tama po. Dahil gusto rin namin magpaliwanag dahil kumalat na po ito. Actually, sponsored pa nga po yung social media nila. No? Tapos nagpakalat po ng letters doon sa locators, sa buong Janhay. Nagpakalat po ng email sa mga media. Kami hindi naman po ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, didiretsuhin ko na po, sir. Kung meron man po kayong naririnig na this is part of a demolition job, hindi nga namin kayo naiisip, naalala lang namin kayo. Nung diniscuss namin with Congressman Leandro Leviste, he mentioned about other government agencies na may mga opisyal ng gobyerno na nangungontrata din sa gobyerno, kontraktor. So, pakialis nyo sa isip nyo that this is part of a demolition job. Naalala lang po namin kayo, pero ang tagal na po namin alam ito. Yung first mention lang po namin to, Sir Mr. President. So sige nga, maikli na lang dahil wala na kaming oras. Nangungontrata po ba kayo sa DPWH? Prior to my appointment po, nag-try po ako. Meron po akong kontrata. Natapos na po, actually. Maayos po yung pagkaka-execute. So prior to my appointment po yan lahat. Opo. Okay. Nag-divest na po kayo? Nag-divest na po ako, yes. Kailan po kayo nag-divest? Kailan po kayo nag-divest? Nung naging president po ako this year, nag-divest po ako. At the same time, hindi na po ako kumuha ng kontrata last year pa. Opo. So before assuming the position, you had divested already? After the day po na nakuha ko po yung appointment letter, nag-divest po ako sa lahat ng aming companies and businesses. Yung company nyo, yung construction company ninyo ngayong nakapag-divest na kayo, may existing contract pa sa government? Wala na po. Actually, kahit po nung last year, wala na po yan. Wala na. Po kaming galaw. Good. Opo. Okay. Yun po. Okay. Thank you, Mr. Maraming President. salamat, Mr. President Manjit Riandi. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. 8:04 ang ating oras. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.